Kung mukhang nakakalito ang order screen na ito, bigyan mo ako ng susunod na 10 minuto. Ipapakita ko sa iyo kung paano mag-place ng iyong unang trade mula simula hanggang katapusan. At hindi lang kung nasaan ang buy at sell buttons. Makikita mo kung paano pumili ng market, kontrolin ang position size at itakda ang iyong exits. Pagkatapos buksan ang trade, pamahalaan ito at isara muli. At gagawin nating lahat ito sa isang demo account muna. Dahil ang pagpindot ng buy o sell ay talagang ang madaling bahagi. Ang pagkakamali ng mga baguhan ay ang pag-type ng numero sa box nang hindi alam kung magkano ang gastos nila. Madali lang ang button. Ang inilalagay mo sa panganib ang bahaging mahalaga. At bago ko pindutin ang confirm, ipapakita ko ang setting na ginagawang visible iyon. Mabilis na disclosure bago tayo magpatuloy. Ang Exynos link sa description ay aking partner link kaya maaari akong kumita ng commission. Ang video na ito ay pang-edukasyon, hindi ito financial advice. Na sinasabi ito ng Exynos sa kanilang sariling pahina. Ang mga ito ay leveraged products at maaari mong mawala ang lahat ng inilagay mo. Kaya narito ang plano para sa susunod na 10 minuto. Isang kumpletong trade na binuksan at isinara gamit ang virtual na pera lamang. At ang tanong sa likod ng lahat, gaano kalaki dapat ang trade? Magsimula tayo sa account. Para sa iyong unang mga trade, aralin ang mga buttons sa demo account kaysa sa tunay na pera. Sa aking personal na area, gumagamit ako ng standard demo account. Madali itong makilala dahil ang totoong account ay walang button para itakda ang sariling balanse. Ang demo account ay nag-trade gamit ang virtual na equity sa live na kondisyon ng merkado. Kaya ang simpleng pagkakamali sa interface ay nagiging aral, hindi isang pagkatalo. Yun ang pangako numero 2 na tugunan na. Ngayon, buksan na natin ang aktwal na trading screen. Dito karamihan sa mga baguhan ay biglang nakakakita ng 20 numero at nagtataka kung alin ang mahalaga. Pindutin ang trade sa account at nag-aalok ang Exynos ng dalawang platform. Pipiliin ko ang browser terminal dahil hindi na kailangang i-download at mayroon itong tool na pag-uusapan sa video na ito. Kung sinusundan mo sa phone app, lahat ng ito ay nandoon din. Nasa ibang lugar lang ito. Hanapin ang instrument na gusto mong tingnan at buksan ang chart nito. Ginagamit ko ang Euro-Dollar pair bilang halimbawa lang. Hindi kita sinasabihang bumili o magbenta. Makikita mo ang chart, dalawang live na presyo at ang iyong mga buy at sell button. Ang buy ay nagbubukas ng posisyon na kumikita kung ang market ay tumaas mula sa iyong entry price. Ang sell naman ay kumikita kung ito ay bumaba. Pero huwag pumili ng direksyon dahil berde ang isang button at pula ang isa. Ang desisyong iyon ay dapat manggaling sa iyong sariling pagsusuri at plano. Pindutin ang buy o sell at lalabas ang order form. Bilang isang baguhan, 5 bagay dito ang mahalaga. Ang iyong direksyon na laging sinasabi ng confirm button sa iyo. Kung magta-trade ka na ngayon o mag-iiwan ng order sa isang presyo, ang laki ng posisyon mo at ang iyong dalawang exit. Take profit sa itaas, stop loss sa ibaba nito. Ang lahat ng iba pa sa panel na yon ay pwedeng hintayin hanggang maging automatic ang 5 ito. At ang numero 3 ang isa na ayaw kong hulaan mo. Kaya sa halip na mag-type ng random na lot size sa kahon, baguhin natin ang form. May drop down sa itaas ng panel na may 3 mode. Ang ikatlo ay tinatawag na risk calculator at binabago nito ang tanong na sinasagot mo. Tingnan ang nangyari sa form. Wala na ang lot box. Walang lugar sa form na ito para mag-type ng position size. Sa lugar nito ay isang kahon na nagtatanong kung magkano ang handa mong ipalugi. Risk muna. Size pangalawa. Para sa halimbawang ito, naglalagay ako ng $10 na demo risk. Ipinapakita ng Exynos kung magkano iyon bilang bahagi ng account sa ibaba. Hindi iyon ang inire-rekomendang halaga. Bilog na numero iyon para mapanood mo ang matematika. At pansinin na patay ang confirm button. Nakasulat doon ang set, stop loss, and risk at hindi magpapadala ng order hanggang hindi napupuno ang dalawa. Kaya ilagay na ang stop loss distance. At narito ang iyong sagot na nakasulat sa button. 0 in 56 lots. Hindi ko pinili ang numerong yon. Ang stop loss ang pumili nito. Isang bagay na mahuhuli ka dito dahil nahuli rin ako. Kapag buy, ang stop mo ay nasa ibaba ng entry mo kaya ang pip figure ay dapat negative. Mag-type ng positive number at tatanggihan ito ng platform. Panoorin ang button habang inilayo ko ang stop mula sa presyo. Sa bawat hakbang na mas malayo, mas maliit ang posisyon na mabubuksan ko. Gumagana rin ito sa kabaliktaran. Ilapit ang stop at pinapayagan kang magbukas ng mas malaking posisyon. Ang $10 ay hindi gumalaw. Narito ang 4 na sukat na kinuha ni Exynos mula sa parehong $10. Ang mga laki ng posisyon ay mahigit 12 beses na magkakaiba mula itaas hanggang ibaba. At lahat ng 4 ay nasa loob ng 20 sentimo ng parehong $10. Nililimbag pa nga ito ni Exynos sa chart, ang laki at ang pera sa isang label. 980 sa isang stop na inilagay ko sa tingin. Iyon ang ikatlong pangako at ito ang pinakakapakipakinabang na ideya sa video.
Kaya pag-usapan nating maayos ang dalawang exit na iyon. Ang stop loss ay antas kung saan isinasara ang posisyon kung sumasalungat ang merkado sa iyo. At sa regular na form, nililimbag ni Exynos ang distansya sa pips at dolyar sa ibaba. Ang take profit ay parehong ideya sa kabila ng direksyon at ganoon din ang pagbabasa nito. Wala sa dalawa ang naggagarantiya ng partikular na presyo sa bawat kondisyon ng merkado. Sinabi mismo iyon ng Exynos. Sa mabilis na merkado, maaaring tumalon ang presyo ng lampas sa iyong level. Pero binibigyan ka nilang tukuyin ang exit plan bago ka pumasok, sa halip na mag-imbento pagkatapos. Isang mabilis na paalala habang nasa paksa tayo ng gastos sa trading. Kung magbubukas ka ng bagong Exynos account, may partner rebate ako sa link sa ibaba o sa code na FC2199CBWSS. Ipapaliwanag ko mismo ang ibig sabihin yon pagkatapos nating tapusin ang trade na ito. Kasi napakadaling hindi maintindihan at mas gusto ko na malinaw ito sa iyo. Handa na tayong pindutin ang confirm, pero mag-ukol muna ng 5 segundo at suriin ang bagay na nilalaktawan ng mga baguhan. Basahin muli sa iyong sarili ang order. Bumibili ba ako o nagbebenta? Ito ba talaga ang halagang handa akong mawala? Nasa tamang lugar ba ang aking stop at alam ko ba kung saan ako lalabas? At pinaka-importanting para sa tutorial na ito, nasa demo account ba talaga ako? Nakasulat demo sa header. 5 segundo lang iyon para maiwasan ang isang pagkakamali. Tama na ang lahat kaya pinindot ko na ang confirm. At tapos na. Bukas na ang posisyon. Makikita ito sa iyong mga bukas na posisyon kasama ang laki, ang entry price, at ang tumatakbong kita o pagkawala. At tingnan ang dalawang column na ito. Parehong nagsasabing add. Ang isang ito ay binuksan ng walang stop loss at walang take profit at sinadya ko itong ipakita sa inyo. Gumagana ang pag-set ng mga ito pagkatapos. Mas mabuti ang iset ang mga ito bago pindutin ang confirm. Walang mahiwagang nangyari nang pinindot ko ang button. Ang trabaho ay lahat ng napagdesisyonan natin bago iyon. Para baguhin ang anuman, i-click ang lapis sa dulo ng row ng posisyon. Magbubukas iyon ng modify window kung saan maaari mong idagdag ang stop loss at take profit. O maaari mong i-drag ang mga level pataas at pababa sa chart na mas madaling gawin. Sa alinmang paraan, kino-confirm ng platform kung ano ang nabago. Mag-aalok din ang Exynos na punan ang mga ito automatiko mula sa iyong huling trade. Maginhawa iyon mamaya. Habang natututo ka, i-type mo mismo ang mga ito sa bawat pagkakataon. Isang babala tungkol sa window na ito. Huwag masanay na ilipat ang stop dahil lang hindi ka komportable sa isang losing trade. Ang punto ng pagpaplano bago mag-entry ay hindi ka na kailangang gumawa ng bago sa tuwing gumagalaw ang presyo. At para isara ito ng manumano, i-click ang cross sa posisyon at kumpirmahin. Sinasabi sa akin ng Exynos kung ano ang nasara, sa anong presyo at magkano ang nagastos. 9 sentimo sa virtual na pera, wala na ang demo na posisyon. Kaya sa loob ng ilang minuto, nakita mo na ang buong ikot ng isang trade. Piliin ang market, sukatin ayon sa risk, planuhin ang exits, buksan ito, pamahalaan at isara. Kung hindi ka pa alam kung ano ang pipindutin, alam mo na ngayon ang buong proseso. At iyon ang tamang lugar para magsimula. Pag-aralan ang platform, practice ang proseso, saka ka na mag-alala sa strategy. Ngayon kung magbubukas ka ng bagong Exynos account, ganito gumagana ang offer ng aking partner. Sa registration form, may field para sa partner code. Maaari mong gamitin ang aking link sa description o i-type ang code na FC219CBWSS. Ako ay isang Exynos partner kaya nakakatanggap ako ng partner rewards mula sa trading activity na na-refer sa pamamagitan ng aking account. Sa aking kasalukuyang setup, automatiko akong nagbabalik ng 20% ng komisyon na natanggap ko pabalik sa mga referred traders bilang rebate. Ngayon pansinin ang hindi ko sinabi. Hindi ito 20% diskwento sa iyong Exynos trading fees. Hindi ito deposit bonus at hindi nito ginagawang mas profitable ang isang trade o kahit konting mas mababa ang panganib. Ibinabahagi ko ang bahagi ng komisyon na natanggap ko. Iyon ang buong mekanismo. Kaya kung gagawa ka naman ng account, gamitin ang link sa ibaba o ang code na iyon sa panahon ng pagpaparehistro. Bago ka man mag-isip na lumipat mula demo patungong tunay na pera, 5 tanong. Anong laki ng posisyon ang binubuksan ko at magkano ang mawawala kung matamaan ang stop? Saan ang aking stop loss at bakit doon at hindi sa ibang lugar? Paano binabago ng leverage ang exposure na aktwal kong kinokontrol? At kaya ko bang buksan, baguhin at isara ang isang posisyon nang hindi naghahanap ng mga buton? Kung alin man sa mga iyon ay hindi pa malinaw, manatili sa demo. Walang premyo sa pagmamadaling lumipat mula virtual money patungong totoong pera. Kaya iyan ang pag-trade sa Exynos bilang isang baguhan mula sa pananaw ng platform. Magsimula sa demo. Piliin ang iyong market, magdesisyon ng iyong direksyon. Iset ang risk at hayaan ang stop loss na mag-size ng trade para sa iyo. Suriin ang order. Kumpirmahin ito at alamin kung paano ito isasara. Pagkatapos ulitin iyon sa demo hanggang maging boring na ang mechanics. Boring talaga ang gusto mo. Kapag hindi na nakakalito ang platform, mapupunta na ang atensyon mo sa mahirap na bahagi. Ang pag-unawa sa risk at paggawa ng sariling desisyon. Salamat sa panonood.